Good morning, Baguio! So, here we are today. Hi guys! This is me again, Christine, and samahan niyo ako as I go here in Baguio and spend the rest of my vacation leave and my birthday dito sa City of Pines. So, here we are. Just arrived here at around 6 a.m. or mga 5:30 or quarter to 6 yon dito sa may terminal. Likod lang po ng SM Baguio City. And since maaga kaming dumating, iniwan na muna namin itong mga gamit namin dito sa may baggage area ng Partas Terminal, which costs you 20 pesos each bag lang naman po. And for 24 hours na po yun. And for my first itinerary, drop session namin is Good Taste Restaurant. So, doon kami magbre-breakfast, and as we go and roam around Baguio, medyo nalito kami kasi yung Google Map na sinundan namin dito is nakaset sa car. That's why inikot talaga namin siya. So medyo natagalan kami sa paghahanap, pero here finally nahanap din namin si Good Taste Restaurant. And yeah, walang masyadong tao as you can see. Nalagay ko talaga siya as my first drop because according to the review, mahaba talaga ang pila dito pag tumatanghali na or papunta na sa 12 p.m. So ayun, walang masyadong tao, and yan, tingin-tingin lang muna kami sa menu. And yes, medyo pricey siya for me kasi I consider it pricey when nakakalahati na siya sa sahod ko. Pero hindi ko naman in-expect na yung mga pagkain nila dito is worth it. And yung value for money, it's really 10 over 10. As you can see, ang lalaki ng servings nila. Really worth it talaga. At busog na busog kami dyan. After Good Taste Restaurant, pumunta na kami sa pinentahan namin ng motor, and that is on Ben's Motorcycle Rental. Super accommodating ni Kuya Ben. Medyo matirik lang yung daanan papunta sa kanya, pero as you arrive naman, meron siya netong free water station. Kay Kuya Ben, tuturuan ka talaga niya yung paggamit ng Google Map, paggamit ng step by step sa motor, at tuturuan ka rin niya ng mga basic rules ng kalsada dito sa Baguio. For affordable price, only 500 pesos each day. 24 hours mo na siyang magagamit, and for our 2 days trip, 1,000 lang po yung binayadan namin. Which is of course super good na yun sa amin kasi mahal ang taxi dito. Plus, sobrang sayang sa oras kapag maghihintay ka ng mga jeep, taxi, sa paglalakad mo papuntang taxi lane and everything. At ang dami mo nang mapapasyal. Plus, you also have the free and chance to roam around Baguio. Try it yourself guys, super worth it. And kung isa ka sa natulungan ko sa paghahanap kung saan mag-rent ng motor dito sa Baguio through my video, let Kuya Benz knows where you find him with my keyword Mimasu. Don't worry guys, dahil yung mga motor niya super tipid sa gasolina. Yung 2 days trip namin, 2 bar lang yung natanggal. And here, our first stop, which is Mines View. Grabing ganda talaga ng Baguio. Secondly, dito naman kami sa may Ililikha Artist. Super ganda niya. Medyo nagte-trending na rin siya sa TikTok. Ang ganda ng place, pero nung pumunta kami walang masyadong tao. Very peaceful nga naman talaga siya. Then, since check-in namin is 2 p.m., nagpalipas muna kami ng oras namin sa SM. And finally, here we are in our transient which is yung Mountain Sanctuary. Medyo liblib yung lugar, pero super worth it siya. Promise. As you can see, foggy na nang dumating kami. Ganda siya, malawak yung room, may sarili ka ng TV, wala siyang aircon but you have definitely an electric fan. And ayun, meron din siyang malaking cabinet, meron siyang mga kitchen equipments and utensils. As you can see, may panglinis din siyang nakalagay. And yeah, kung sa city proper ito, siguro this will cost you at around 1,800. This is around 3 p.m. and
and inagahan ko na talagang magluto ng dinner namin kasi plano namin on our first night ay mag night market na po and mamasyal sa ibang mga pasyalan. But yeah, unfortunately, grabe ang bagyong aga niya palang nagsasara ng mga pasyalan. So pagdating namin sa botanical garden na second drop sana namin and sa Wright Park, sarado na po siya. So no choice kami and nag night market na lang kami. Tapos ang hirap pa ng parkingan sa may night market. So hindi namin alam kung saan kami magpa-parking. Kuya Ben recommended us to park in SM parking. Kaso nga lang malayo siya sa may night market and yung sabi ng babae doon is for until 9 PM lang daw sila doon. So, naghanap kami ng iba and gladly, may nakita akong Jollibee doon sa harap ng night market. And gaya ng mga ginagawa ng mga turista dito sa vegan, ay ginaya ko na din sila. So, nakiusap ako sa manager nila doon na doon muna kami mag-park for the meantime. At syempre, technique, kunyari, bibili tayo doon, bumili lang kami ng Coke float and then, ayun, nakapag-park kami and we finally experienced the night market, famous night market of Baguio. And this is the day 2 already of our staycation in Baguio. So, ayan, as you can see, grabe. Yung oras na ito, sobrang lamig pa rin sa Baguio. And you can see, ang aga kong gumising para magluto ng breakfast namin. Pero yung aga na yan, unplanned yan. Mas maaga pa dapat yung gising namin dyan kasi we're planning to hiking in Camp John Hay, yung Yellow Trail. So nakarating na kami dito at around 11 or 10 AM na. Sobrang tirik na ng araw dito kaya pinagpawisan talaga ako. And to be honest, naligaw talaga kami dito. Ang sabi kasi sa mga videos na napanood ko, 1 hour lang yung pag-walking. Pero unfortunately, hindi namin na-expect. Umabot kami ng 2.5 hours kasi naligaw kami. And wala na kasi yung mga signages na nakalagay doon sa Yellow Trail gaya ng mga napapanood ko sa video. That's why medyo nahirapan kami sa paghanap ng end ng Yellow Trail. And yung plano ko sana na mag-picture-picture pa sa may Manor, hindi na namin nagawa kasi nga yung oras namin kinain na ng Yellow Trail. Guys, bakit tinawag na Yellow Trail ang ang hiking na Trivia ka naman. Tama-tama. dahil dito. Nag-invento ng trivia niya. At dumiretso na kami sa Grumpy Joe. But unfortunately, sobrang haba ng pila sa Grumpy Joe. So, we decided to just go here in Newtown Plaza to experience another lunch buffet. Kaso guys, grabe, umabot kami sa cut-off nila. That's why change plan kami. Dito kami ngayon sa my sizzling plate. No choice. Pero masarap naman dito and busog na busog kami. Very easy to find lang siya sa Google Map. Dito lang yan sa may Leonard Wood, Baguio. And malapit lang siya sa Newtown Plaza. Afterwards, pumunta na kami sa Wright Park. Ito yung hindi ko plinano. Actually, ang gusto ko talagang napuntahan dito is yung fountain niya. Kaso nga lang no choice ako kasi kailangan ko talaga siyang puntahan na because limited lang yung oras namin. And yun, after Wright Park, pumunta na kami dito sa Sky Ranch. Ang entrance fee niya dito is around 85 pesos each person. Syempre, hindi pa po included doon yung rides fee. So, isang rides lang yung 3-9 namin, which cost us 340 pesos. 120 ang isa. And depende po yun sa rides na sasakyan nyo. Hindi na kami nagtagal dito since kailangan namin umuwi ng maaga para makapagpahinga kasi kinabukasan ay isusuli na namin yung motor. So, pumunta lang kami sa saglit dito sa may SM Baguio para subukan yung sunset view niya or sunset terrace niya. And ang ganda talaga ng Baguio. Sinubukan namin yung Session Road at night since nung dumating kami daytime siya. And mas maganda talaga siya at night comparable to daytime.
pumunta din kami dito sa may famous stair ng Baguio Cathedral. And ayan, pagdating namin, nagpack na kami ng mga gamit. And nagluto na rin ako ng mga pagkain para sa dinner namin. And ayan, nag-shoot lang kami ng aking birthday TikTok video. And ayan nga, day 3 na namin ito, maaga kaming umalis sa transient. Bumalik ulit kami dun sa may Partas Terminal para iwan yung mga gamit namin. And dumiretso na kami dito sa may Igorot Stone Kingdom para i-spend yung natitirang oras ng pagrerenta namin ng motor. And for me, medyo mahal din yung entrance fee dito kasi it cost me around 200. So, dalawa na kami doon. And hindi ko kasi siya nasulit kasi nagmamadali din kami. Sabi kasi sa may Google Maps, 6 AM bukas na to. So, mga 5:30 nandito na kami. Pero unfortunately, nagbukas sila. 7 na siya. And kailangan naming isuli yung motor ng 8 AM. So, hindi ko siya nasulit. Saglit lang kami, inakyat namin agad yung Stone Kingdom. And here we go. Susuli na namin yung motor. And after that, nung nasuli na namin, nag-jeep na lang kami at pumunta kami dito sa may Valley of Colors or Colors of Istobosa. Wala naman siyang entrance fee. Kailangan mo lang mag-register. Tapos may donation box lang doon. So, donation lang naman siya. So, any value may do. Then, afterwards, pumunta na kami dito sa famous Luisia's Cafe. Honestly, hindi ko na-experience dito yung ine-expect ko. The food is good, but I can definitely say na mas masarap yung food natin dito sa vegan. Favorite ko ang sotanghon. That's why I ordered their sotanghon, but honestly, nakulangan ako sa lasa nito and texture. Gusto ko din sanang tikman yung sinasabi nilang famous siopaw nila. Kaso nga lang, according to the review, medyo sweet daw yung lasa. That's why I didn't order one kasi hindi ako mahilig sa sweet na food. And for the value of money, 4 over 10 pa ako sa kanila. And after Luisa's Cafe, dito na kami dumiretso sa Burnham para experience ang boating. The famous boating. So, ayan, nag-boat lang kami. Walang masyadong turista, hindi gaya nung dati akong pumupunta ng Baguio. Maraming turista. And of course, hindi natin kakaligtaan at papalagpasin yung biking. Matirik na yung araw nung trinay namin ito, pero worth it naman kasi nagpalipas oras kami dito at nakisuyo kami para mag-charge ng phone sa may mismong pinagrentahan namin ng bike. After that, dumiretso kami dito sa may Botanical Garden. Actually, gusto kong sulitin talaga yung natitirang day ko dito sa Baguio. Kaso nga lang, nakakapagod din pala mamasyal, no? Ang ganda ng Botanical Garden. Mas maganda sana to kapag nighttime. Kaso nga lang, di ko na siya ma-experience dahil pauwi na kami neto. Kulang yung isang araw na pamamasyal mo. Lalong-lalo na kapag commute ka lang. And one thing I realize here in Baguio, lahat ng tourist spot nila, grabe ang aaga magsara. And mas magandang mga tourist spot dito sa Baguio in night time. Pero unfortunately, lahat ng tourist spot magkakaparehas sila ng pagsasara na oras. So kapag pinuntahan mo na yung isa, that means the next night ka na makakabisita sa isang tourist spot. So, sinusulit ko na lang yung last day. And there you go. Nadaanan din namin yung White House na ginawa ng restaurant ngayon. And dumaan na naman kami dito sa may Session Road para mag-withdraw ng money kasi kailangan ko nang bumili ng mga pasalubong since this is our last day here. And yeah, sumaglit ulit kami dito sa SM. And I have a video regarding this recorded video of mine. Makikita mo yan sa TikTok ko or dito sa my Facebook ko, which is itong video na to, may creepy na nag-whisper sa akin, may bumulong, pero tinanggal ko na muna for this vlog. And afterwards, syempre hindi ko papalagpasin itong country club, Baguio Country Club na may Christmas Village. Ayan, pagdating namin ang haba ng pila. Tapos
Ang ganda sa loob. Nag-i-snow na siya. Pero afterwards, pinatay din nila yung snow na yan. Kasi nga, may mga palabas silang hinihain. And as I've heard sa mga nakakasama namin dito, yung mga turista, sabi nila, formal opening daw niya ngayon, October 19. So, may mga pa-fireworks siya. Pero I don't know if it's really the formal opening kasi may mga guests sila like Mayor ng Baguio, si Shamsi Supsup, and marami pa, General Manager ng Baguio Country Club. Ayun. So, panoorin nyo yung video kasi gagaling nila. I remember the child in a manger as he sleeps. Forever the people giving gifts, exchanging thoughts. I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for our brides tomorrow, where nations are at peace and all are born in God. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Diba? Ang ganda niya. But of course, hindi pa dyan nagtatapos yung palabas nila. They also made this mini roleplay ng kapanganakan ni Jesus. Medyo malayo lang po sa video kasi malayo talaga yung yung set niya. And I'll tell you guys, sobrang worth it nito. Yung entrance fee niya, medyo mahal pero it really doesn't justify how beautiful it is in person. Yung team pala ng country club ngayon ng Christmas Village is Alpine Holiday. So as you can see, snowy siya, makikita nyo white Christmas. And here, sobrang swerte namin dahil naabutan talaga namin yung fireworks display. We were able to watch this together. And hindi kasi namin siya nasulit actually kasi nga this time start yung palabas ng around 7 p.m. and yung last trip ng aming bus is 9 p.m. So nagmadali kaming mamasyal at roam around Christmas Village. Pero sobrang ganda naman siya. Worth it talaga yung entrance fee. So I think yun lang. Doon na magtatapos ang aking video. And masasabi ko lang, babalik-balikan kita Baguio. Past lives could never hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found.